Nanindigan pa rin po ang kampo ni Vice President Sara Duterte na wala dapat mangyaring impeachment trial dahil depektibo ang mga reklamo laban po sa bise. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ng abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Powa na umaasa pa rin silang pagbibigyan na ang hiling nilang ibasura ang 4 na articles of impeachment laban po sa bise dahil karamihan sa mga ebidensya ay nakalap lamang sa idinaos sa pagdinig sa Kamara at hindi naman kasama sa mga orihinal na reklamo. Sa kabila po niya, nilinaw ni Michael Powa na handa naman ang kampo nila na humarap sa paglilitis. Handa rin daw dumalo sa mismong trial ang Vice President kung kinakailangan. Ang Vice Presidente naman po ay parating handang humarap, no? Pero siyempre, that will depend, again, without trying to sound so safe, no? That will depend naturally sa advice po ng counsel. Titingnan po muna natin yung takbo talaga ng trial, kung sa tingin namin ay makakabuti o di makakabuti ang kanyang pagharap para sa kaso. Kasi titingnan din po natin muna yung mga ebidensyang nilalatag ng prosecution. Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Attorney Michael Powa, ang isa po sa mga abogado ni VP Sara Duterte. Samantala, balik bansa na po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos po ang 4 na araw na pagbisita sa Canada. Dumating po ang Pangulo sa Villamor Air Base sa Pasay kahapon ng hapon. Masayang ibinalita po ng Pangulo na itinaas na sa strategic partnership ang bilateral relations ng Pinas at ng Canada. Pumirma rin po ng 4 na kasunduan ng dalawang bansa sa larangan po ng labor and immigration, enerhiya at natural resources, turismo at cultural cooperation. Umabot din po sa $2 billion ang investment commitments na inuwi ng Pangulo matapos makipagpulong sa mga negosyante sa Canada. Sa iba pang balita, naglayag po ang Atin Ito Coalition at mga mangingisda sa Subic, Zambales para sa isang dekadang pag-alala sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Nasa 80 bangka ang lumahok dito. Binuo po nila ang mga kulay ng watawat ng Pilipinas, pati ang mga salitang WPS Atin Ito. Bukod sa selebrasyon, nanawagan po sila sa gobyerno para ideklara ang July 12 bilang National West Philippine Sea Victory Day. Sa interview ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Canada, nanindigan siya sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa kabila po ng tensyon laban sa China. Binigyang diin din ng Pangulo ang kahalagahan ng 2016 Arbitral Award na nagpapawalang bisa sa pagkamkampo ng China sa kabuuan ng South China Sea. Ang giit ng Pangulong Marcos na babahala siya sa posibleng pagbabago sa pinag-aagawang teritoryo oras na magbago po ang administrasyon sa taong 2028. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.